Yun, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Rekta na po tayo. So after nga masuspinde nito ni Kiko Barsaga, Congressman Kiko Barsaga ng 4th District ng Cavite, nagkaroon ng or nagbigay ng kanya-kanyang mga reaksyon yung mga congressman na hindi pabor na suspindihin itong si Kiko Barsaga dahil nga napakababaw lang ng grounds para lang na suspindihin siya. Na alam naman natin na ito parte lang ng pamumulitika ng administrasyon ni Bongbong Marcos. So ito, panoorin po natin yung mga reaksyon ng ibang congressman na hindi pabor doon sa pagsuspindi nito kay Kiko Barsaga. Pero siyempre, bago lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Ayan, ito naman yung iba pang mga reaction. Maganda kasi yung mga reaction ng ng mga kakapwa niya mambabatas. Sorry, hindi yan. Ito. 5 kongresista ang tumutol sa rekomendasyon ng House Ethics and Privileges Committee na patawan ng 60 araw na suspensyon si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga. 249 naman ang bumoto ng pabor at 11 ang abstentions o tumangging bumoto kaya ini-adapt ang findings ng komite. Ibig sabihin sa loob ng 2 buwan, walang tatanggaping sahod o allowances bilang mambabatas si Representative Barsaga. Yari? Sa hatol ng ethics panel na pinagtibay ng Kamara, guilty ang Cavite. Sayang din yun na malaki-laki rin yung sinasahod tsaka yung allowance ng isang congressman ha. Kung di tayo nagkakamali, nagre-range yata ng 200 to 300,000 a month. So kung 2 buwan siyang hindi sisweldo, so more or less nasa 500,000 yung mga wala rito kay Kiko Barsaga. Pero ang nakakaano lang, di ba? Nakakabilib lang din dito sa tao na to. Hindi niya na masyadong iniintindi yun. Although marami na sigurong pera yan kasi galing naman niya sa mga political family. So may pera rin yan. Kumikita pa yan sa kanyang live stream. So, siguro hindi niya masyadong iindahin. Pero siyempre, sa mga normal na tao, kagaya natin, 500,000 is still 500,000. Malaking bagay sa atin yan. Cavite Congressman sa disorderly behavior o hindi maayos na pag-uugali bilang isang kinatawan. Nag-ugat ito sa reklamo ng mga dating kasamang kongresista sa National Unity Party laban sa neophyte lawmaker dahil sa social media post nitong nag-uudyok umano ng sedition o pag-aalsa sa gobyerno, gayon din ang mga itinuturing na indecent o malalaswang larawan. Consequently, the committee finds respondent Representative Kiko Barsaga of the 4th District of Cavite guilty of disorderly behavior by violating Section 141A Rule 20 of the Rules of House of Representatives, 4C of RA 6713, or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, and by engaging conduct unbecoming of a member of the House, and recommends the imposition of the penalty of 60 days suspension from office without the benefit of salaries and allowances during the period of suspension, with a stern warning that repetition of similar misconduct will result to a more severe disciplinary action. Gayunman, kinundena ng ilang kongresista ang pataw na parusa ng Kamara kay Congressman Barsaga. Tila minadali umano ito. Questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon dahil ngayong hapon lang natin nakuha ang committee report na ito at si Congressman Barsaga lang ang tinampahan ng kaso ng Committee on Ethics. Grabe, no? Kung paano yung ginawa nilang pambabalasubas kay BP Sara Duterte, ginawa din na dito. Minadali. Kasi dapat yan, pag-aaralan muna yung committee report. Pag-aaralan muna kung, ano mo yun, kung okay ba, ano ba masasabi dun sa, ano yung mga i-final, di ba? Hindi. Minadali. O ito, tali ka na, botohan na. Kung Kaya nga, di ba, kung tatandaan ninyo, kaya nga kinwestiyon ni BP Sara yung impeachment dahil nga minadali. So, itong si Martin Romualdez o yung mga sip-sip dito kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos, mahilig magmadali yan para, alam yun, bulagaan na lang para wala na makapalag. Kung ganun ba naman karami kasi yung mga sip-sip, 200 plus, di ba? So, kahit pag
siguro naisip nila, lamang naman tayo sa bilang kasi numbers game naman talaga yan. Lamang tayo sa bilang, ba't kailangan pa natin ano yan? Pag-aralan pa, pirmahan lang natin yan. Sayang nga naman yung sinasabi nilang palaman na ibibigay sa kanila kapag pumirma sila ng yes para dito sa pagkakasuspindi ni Kiko Barsaga, di ba? So, gaya ng kay Vice President Sara Duterte, sabi nila 150 million yung bigayan ng impeachment. Malamang dito kay Kiko Barsaga, medyo siguro mas mababa sa 150 million. Pero still, million pa rin ang pinag-uusapan. Kaya, yung mga sip-sip, sayang din yan, di ba? Malaking bagay sa kanila yan. Kung maaalala ninyo. Kaya yung nagsabi sa akin, medyo sabi ko, may tama to, may punto. Yung naalala niyo sa impeachment ni BP Sara Duterte, na kwento na kinulong sila, tapos may mga, alam mo na, basket pagkalabas ng ano, may paper bag, nadala-dala sila pagkatapos nilang pagpipipirma, di ba? Oh, pero hindi na pinakita yung complaint kay BP Sara Duterte. Sabi, parang ganito din daw to. Wala nang complaint na pinabasa. Basta binigay, botohan na tayo, madalian na. Pagka, alam mo yun, pag may minamadali, alam mong merong involved, di ba? Tsaka, pinatotohanan niya ni Senator Marcoleta nung time na congressman pa siya, di ba? Sinabi nga rin niya yun na wala naman nakarating sa kanilang committee report eh. So, paano nangyaring isa rin yun sa mga kinwestiyon sa Supreme Court. Yung nga lang dito kasi kay Kiko Barsaga, hindi niya pwede i-appeal sa korte. So, kay Vice President Sara Duterte, pwedeng i-appeal yung. Kaya nga, isa sa mga naging grounds para ibasura yung impeachment dahil nga, hindi sumunod sa tamang proseso. So, ngayon, ang ginawa rin nila dito, malamang sa malamang, hindi nila sinunod yung tamang proseso nila. So, sila mismo, bending the law. Para lang, alam yun, na yung kapritsyohan nila, yung kapritsyohan ng administrasyon ni Bongbong Marcos, mapagbigyan. Siyempre, sayang nga naman ang budget. Pag minamadali, malalaman mo na talaga na, bakit? Ano ba yung mga minamadali? Yung mga pictures. Di ba yung mga pictures? Minadali yun eh. Minadali ho yun. Para, alam mo yun, para mapabilis yung kung ano man transaksyon na ginawa. Bakit gayon? Ay, isa lang ibig sabihin nun. May perang involved. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin. Isang kapwa kong Batanggenyo na nandito ngayon na bumoto sa kaso ni Congressman Barzaga. Hindi ba nakakahiya maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH? Walang binanggit na pangalan si Congressman Leviste pero nakuhanan nito ng video na inakbayan si CWS Partless Representative Edwin Garjola habang nasa plenary hall. Ang inaakusahan nitong top contractor ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Kongreso. Alam nyo bang itong si Congressman Garjola, mas mayaman pa pala to kaysa sa mga diskaya. Kasi nagiging packaging nila, di ba, nung una na King and Queen of project, flood control project, yung dalawa, yung mag-asawang Cardiola. Diskaya. Pero sabi nung dating mayor yata ng mataas na kahoy ng Batangas, wala raw sinabi yung mga diskaya na yung kumpara sa kayamanan nito ni Guardiola. I-research nyo yung pangalan niya, makikita nyo kung gaano kalaki yung property niya sa Batangas. Halos siguro isang barangay yata, puro siya may-ari. Ganun kalaki yung property, kaya yung sinasabi nila na king and queen ng flood control, yung mga diskaya. Mali daw, etong si Guardiola ang pinakahari ng flood control ng DPWH. Sa Kongreso,
Isa rin si Congressman Garjola sa tinagurian ng Independent Commission for Infrastructure na contractors at inirekomenda sa ombudsman na ireklamo dahil sa posibleng koneksyon sa construction companies na nakakuha ng flood control project sa gobyerno. Samantala, para naman sa ilang opisyal ng House Minority Bloc, labis ang parusang ipinataw kay Representative Barsaga. Ayun. If he has indeed acted beneath the dignity of his office, then by all means, reprimand him, hold him to account. But discipline must always be commensurate to the transgression, and in this case, I believe this august chamber is responding with excessive severity. A reprimand being the initial and least severe action should have been the proper first recourse, especially where the conduct, while objectionable, does not involve corruption, criminality, abuse of authority, or behavior so grave as to render a member unfit for office. The speech may be harsh. It may offend sensibilities. It may jar our sense of propriety. But as long as it remains within the realm of expression guarded by the Constitution, this chamber cannot treat protected speech as punishable misconduct. Ayon naman sa isa pang party-list representative, inuna pang parusahan ang nagsalita ng miyaw kaysa mga magnanakaw. Yun. Ano po ba ang mas mabigat na kasalanan? Ah. Ang magmiyaw o Miyaw. ang magnakaw? Nakaw. Ano ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang mag-video at mag-selfie at mag-post ng pagkadismaya sa gobyerno ang isang batang congressman? O ang ginawang sistematikong pagnanakaw sa gobyerno? O at Ako sasagot, siyempre dun sa mga kaalyado, sa mga nakinabang kay Bongbong Marcos at kay Martin Romualdez, siyempre yung pagmiyaw-miyaw, yung yung pinaka mas mabigat kaysa yung sa pagnanakaw. Kitang-kita naman, di ba? Bumusog yung mga kabuhayan nila. Pero yung nagmiyaw-miyaw, yun ang inuna pa nila. Nakakahiya, di ba? Kung isipin mo talagang, ano ba ang pinaka-purpose ng gobyerno natin? Yung labanan ba yung korupsyon? O labanan yung mga lumalaban sa korupsyon? Yun ang tanong. at pagsimot sa bilyon-bilyong piso sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng mga ghost projects. Naniniwala naman si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando hindi maibabalik ang nawalang tiwala ng publiko sa Kamara sa akbang na ito laban kay Congressman Barsaga. Yun. May punto dito eh. May punto dito. Hindi po sa pamamagitan ng aksyong ginawa natin kay Representative Barsaga mababawi ang kredibilidad ng ating institusyon. What we need is to bring the public's trust back in this House, and this representation firmly believe that this move will not help us to move in that direction. Tinanggap naman ni Congressman Barsaga ang desisyon ng Ethics Committee laban sa kanya, pero iginiit na dapat ding parusahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Yun. mga krimen nito. Ha, I tama. wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died and too much money was plundered from the Filipino people for us to stand down now. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Alam mo, tama yung sinabi nila eh. 'Di ba? Ang dahilan nila kung bakit nila tinanggal si Barsaga dahil doon sa ugali niya. Alam mo, kahit sabi ko nga sa inyo, kahit ako, may part na nawiwirdohan ako sa mga ano niya eh, mga galawan niya eh, pang Gen Z. Hindi ko kursunada yung ganun eh. Sa totoo lang ha. Ito, real talk. Pero, wala namang, hindi naman mabababoy ang Congress dahil doon. O pag tinanggal, babalik ba yung dangal ng Congress? Hindi. Bakit? Hindi naman yun na nagpababoy ng dangal ng Congress eh. O yung honor ng Congress. Hindi naman yun. Ang nagtanggal ng dangal ninyo, yung pagnanakaw ninyo. Yung insertion nyo. Yung mga contractor ninyo na congressman. Yun. And beside, dati pang sira talaga ang dangal ng mga ng House of Representatives. Pinipilit na nga lang isalba ng mga mabubuting congressman. Yung talagang may puso para, alam yun, maglingkod. Pero dahil lang sa dami ng mga paulit-ulit lang din naman kasi binoboto rin ng mga kababayan natin na hindi rin natin maintindihan. Na tingnan nyo lang na yung sitwasyon ng lugar ninyo, ng mga kung saan kayo nakatira.
Umuunlad ba yung buhay nyo? Kung yung buhay nyo hindi umuunlad, tapos tingnan nyo yung buhay ng mga congressman ninyo, kung umuunlad ang buhay nila, may problema tayo. Diba? Sila lang ang umuunlad, kayo hindi. So kahit sino pang congressman, mabait man yan o sabihin natin talagang public servant yan, once na tinawag na congressman yan, ang tingin ng taon bahay dyan, buhaya. Kaya matagal nang sira yung institusyon ng Congress, ng House of Representatives. Kaya nga yung ginawa nila rito kay Kiko Barsaga, instead na alam nyo, sabi nga nila may angat uli yung integridad, yung dignity, mas lalo pang nabaon sa putik. Diba? Nasa putikan na nga sila, binaon pa lalo sa kumunoy. Parang ganun ang ginawa nila dahil wala na sa lugar yung kanilang naghahanap lang sila ng parang diversionary tactics na lang itong ginagawa nila para matabunan lang yung mga issue. Yun ang talagang nagbaboy sa inyo. Hindi si Barsaga. Ano ngayon kung medyo may pagka Gen Z ang datingan niya, may pagka weirdo datingan niya, ano ngayon? Maapektuhan ba yung pera namin? Hindi naman Ganyan talaga ang Gen Z. Minsan nga, diyan nagtambay kami diyan, nagkakape-kape kami. Well, actually, tama naman si Banat Bay dun na medyo weirdo nga lang, pero alam nyo, may punto naman si Kiko Barsaga sa kanyang mga pinaglalaban. Yung nga lang, talagang dahil nga sa sistema sa House of Representatives, medyo hindi talaga siya hindi nakukuha yung ugali niya, yung kanyang yung kanyang pamamaraan, kaya marami nagagalit, kaya yung pagsuspinde talagang maraming gigil din sa kanya, kaya hindi lang sa gigil, siguro dahil na rin sa budget na sinasabing meron nga raw yan, na hindi natin may iwasan na hindi isipin dahil yun ang kalakaran dyan sa House of Representatives. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.